Nakalagay dyan yung verse na ating babasahin. Pwede ba natin po basahin sabay-sabay? Yung Matthew 19, verse 22. Let's read all together. 1, 2, ready? When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Ayan. So yun daw pong kabataang ito, young man, na lumapit sa Panginoon, nagtanong po ito, no? May tinanong siya sa Panginoon. Sabi niya, ano po bang dapat gawin ng isang tao para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Napakaganda yung kanyang tanong, napaka-simple at napaka-importante. Ano bang dapat gawin ng tao para maligtas, para makapunta sa langit? And I think itong question na to hindi lang mahalaga sa kanya, kundi sa ating lahat. Amen po ba? When it comes to salvation, mahalaga malaman natin kung anong dapat gawin para tayo ay tumanggap ng kaligtasan. No? At sinagot po siya ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, no? Diyan sa Matthew chapter 19, ayan. Actually, nagsimula po yung conversation nila sa verse 16. No? Hayaan niyo po, nabasahin ko muna. Matthew 19:16 onward, sabi diyan, Behold, a man came up to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Anong dapat kong gawin o mabuting gawin para magkaroon ako ng buhay na wala hanggan? At sumagot po ang Panginoong Jesus, sabi niya, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. Isa lang ang mabuti, sabi ng Panginoon. If you would enter life, keep the commandments, sabi ng Panginoon. Sundin mo ang mga utos. And he said to him, Which ones? Alin po sa mga utos ang dapat kong sundin? Sabi ng lalaking ito. Sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kang papatay, you shall not murder, shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. So, very basic yung sinabi ng Panginoon, no? Ito po halos lahat nasa 10 Commandments. No? Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa mali o sa kasinungalingan. At sabi niya, mahalin mo ang iyong ama o igalang mong iyong ama at ina at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sabi nung lalaki po, kabataan, o young man said to him, all these things I have kept. What do I still lack? Sabi niya, nagagawa ko na po yan, mga utos na yan. Alam ko na po yan, sinusunod ko na po yan. Ano pa po ang kulang? Meron pa po bang kulang? Sabi po ng Panginoon, Jesus said to him, If you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. At doon po sumunod yung verse na ating text na sinasabi, When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possession. Narinig po ng Panginoon, ng lalaking ito, yung sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa iyo. Mayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, at ipamigay mo sa may hirap, at bumalik ka sa akin, at sumunod ka sa akin. At sabi po ng Bible, yung lalaki ay umalis na malungkot. Ayan, umalis siya malungkot, sapagkat sabi po, napakayaman po ng lalaking ito. Kaya pagdating sa kanyang possession, sa kanyang kayamanan, hindi niya kayang ibigay sa Panginoon. O ibigay sa mahihirap kapalit ng kanyang kaligtasan. No? So kaya choosing the wrong. Makita natin na binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na pumili ng tama, pumili ng mabuti, pumili ng ikaliligtas niya, pero hindi pa rin po niya pinili.
So bago tayo magpatuloy, tayo po ay saglit manalangin. Let's bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Aming dalangin na pangunahan mo kami ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral sa umagang ito. Ikaw ang manguna sa amin, magturo, at ikaw, Panginoon, ang magpahayag ng iyong salita at katotohanan sa aming lahat. We also pray for those who are watching with us, that you touch them, Lord, by your Holy Spirit, and lead them also by your Holy Spirit. We give you praise and thanks. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Sabi pong ganon, tayong mga tao, man is a pre-moral agent. Di po ba? Ang tao, tayo po ay pre-moral agent. We may choose either good or bad. Pwede tayo mamili sa mabuti at sa masama. Yung alam nating makakabuti sa atin at yung alam natin makakasama sa atin. At halos araw-araw, namimili tayo, nagdidesisyon tayo. Di po ba? For example, namili tayo, nag-decide tayo na mag-attend ng church ngayon. Sino po yung nag-decide nun? Taas yung kamay. Amen. So yung pagpunta rito ay isang desisyon, isang pagpili. Kasi pwede namang wala tayo rito ngayong umaga. Pwedeng nasa ibang lugar tayo. O pwedeng may iba tayong pupuntahan at gagawin. Pero anong pinili natin? Pinili natin pumunta ng church at mag-worship sa Panginoon. So we choose, I believe we choose the right thing. Amen po ba? Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi? Pinili mo yung tama. Ayan, pinili mo yung tama. Bakit? Inuna mo ang Panginoon sa araw ng linggo. No, we seek first God's kingdom and His righteousness. No, gaya ng sabi ng Matthew 6:33. And this is good for us. No? Ano pa ang mga pinipili natin? Every day. Pagpili natin na pumasok sa trabaho, pagpili natin na magpahinga sa gabi. No? Yung mga pinipili natin, mga ordinary things, nakakapagbigay po yan sa atin ng mabuting resulta. No? Kagaya yun, maging healthy, kumain ng mabuting pagkain. Di ba? Mga simpleng bagay pero importante. Keeping our health good. Yan, importante po yan kasi mahirap na magkasakit ngayon. Mahal magpa-ospital, di po ba? Hello? Andiyan pa ba kayo? So ito yung mga bagay na pinipili natin. Pero may mga napaka-importante po na bagay sa buhay ng tao, like for example, yung ating kaligtasan. Yung ating pupuntahan pagkatapos sa buhay na ito. At yun yung tinanong ng lalaking mayaman sa Panginoon. Ito pong lalaking mayaman na to, tingnan natin, sabi sa Matthew 19 verses 18 at 20, he was a nice, clean-cut gentleman. So, mabuting, tao, no? Gentleman. Di ba, pag sinabi natin gentleman, ano yan? Magalang, ano pa ba ang description pag gentleman? Mga ladies, ano ba ang masasabi niyo pag sinabing gentleman? Hindi bastos. Di ba? Kumbaga, marunong gumalang, marunong rumispeto, maayos sa kilos, ano pa? Gentleman nga. Tapos, sabi, he made an effort to accept Christ. Siya po ay gumawa ng paraan, no? Lumapit siya sa Panginoon Jesus. Malamang kilala niya ang Panginoon at that time. Alam niya na ang Panginoon ay nagtuturo ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung kaya siya ay lumapit. He made an effort to accept Christ. Siguro nababalitaan niya yung mga himala ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon. Gusto niya.
May desire siya na sumunod sa Panginoon. Kaya lang, yun na nga, sabi, the price was too great. Sabi niyo, the price was too great. No? Ang kabayaran ng pagsunod sa Panginoon ay napakalaki. Meron nga tayong tinatawag na cost of discipleship. Na kapag gusto natin talaga sumunod sa Panginoon, it will cost us. Kinakailangan meron tayong i-give up, kinakailangan meron tayong isusuko sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya. At para sa lalaking ito, ang kailangan niya isuko ay ang kanyang kayamanan. Ano po ang sabi ng Bible tungkol sa kayamanan? The love of money is the root of all evil. Hindi po yung pera, hindi kayamanan ng masama, kundi yung pag-ibig sa salapi. Amen po ba? Hello? Andiyan ba kayo? Yun po ang mahirap, yung ang tawag yan, attachment sa kayamanan. Yung attachment niya sa kanyang riches, no? Maring material things, maring financial things. Yun yung pumipigil sa kanya para sumunod ng tuluyan sa Panginoong Hesus. At sa Bible, sinasabi rin po yan na in the last days, verse 2 Timothy chapter 3, verses 1 hanggang sa mga sumusunod, binanggit po ang isa sa mga signs of the old times, especially sa verse 2, is yung lovers of money. Sabi dyan, in the last days, there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient, ungrateful, unholy, heartless, appeasable, slanderous, without self-control, brutal, and not loving good. So ilan lang po yan sa example na binanggit na magiging signs of the last days. At pumapangalawa po doon yung lovers of money. Una yung lovers of self. Lovers of self. Magiging makasarili. No? And then lovers of money. Proud, arrogant, abusive, disobedient. So ito po ay yung mga signs. And if we will look around, even sa ating pong society, even dito sa ating bansa, napakarami po tayo makikitang ganitong tao sa panahon niya. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Amen? Hindi ikaw yun. Andun yun sa labas. Para yung mga tao sa labas. Why? May kilala ba kayo na lovers of money? Yung ano sa pera? Ang tawag natin doon, mapagmahal sa pera. Nagtatanong po ako sa inyo. Nihintay ko yung sagot. May kilala ba kayo? Meron. Sa totoo. Meron. No? Iba po yung nangangailangan ng pera, nagsisikap at magtrabaho para mabuhay. Iba yung lovers of money. Yung sobra-sobra, yung tinatawag na may pagkasakim at may pagkaganit. Yung tipong gagawin ng lahat para magkapera. At alam nyo, sa time natin ngayon, ang dami ang gustong magkapera. Alam nyo kung saan sila, nasaan sila ngayon? Social media. Nakikita natin sila sa social media, pero karamihan sa kanila ay nag-aambisyon ngayon
na magkaroon ng posisyon. Andiyan ba kayo? Napag-isip-isip nyo na ba kung bakit ang daming taong gustong pumasok sa politika? At iba-iba ang estado ng mga taong pumapasok sa politika. Maintindihan mo kung mahirap lang at may pangangailangan, pwede yun na reason nila. Pero minsan makakita kang ubod na lang yaman ng mga tao, pero gusto pa rin pumasok sa politika. Or gusto pa rin magpatuloy rather sa politika. Hindi nyo ba naisip bakit? Because of money. Love for money. Yan po yung ugat bakit yung iba halos gumawa ng masama para lang makapasok sa politika, karoon ng posisyon. To the point na yun na nga, because of the love for money, love for position, no? Yung gusto maging kilala, nakakapagtaka po sa atin na pagkakakandidato ka, kahit na wala kang pinag-aralan, pwede kang pumasok. Naisip niyo ba yun na pag kayo mag-a-apply ng trabaho, kailangan kayo ay graduate, or hahanapan kayo ng diploma, hahanapan kayo ng TOR, transcript of record. Ang daming requirements, di po ba? Sa mga nag-a-apply sa trabaho. Kung ano-ano, NBI clearance, police clearance, barangay clearance, etc. Pero pag mag-a-apply ka o magpa-kakandidato ka, napakasimple po ang requirement. Kailangan i-prove mo lang na resident ka ng bansa for at least ilang years, 2 years yata, resident ka ng isang lugar o kung national ang tinatakbo mo, at least maybe 5 years onwards. Walang educational requirement. Diyan ba kayo? Tumatakbo ng senador. Ang senador po, ang trabaho ng senador, gumagawa ng batas. Pero yung mga tumatakbong senador, tingnan nyo, yung iba walang pinag-aralan. Yung iba, hindi naman nag-aral ng political science or kaya ng economics or any related when it comes sa pagpapatakbo ng gobyerno. Pero ang lakas ng loob tumakbo, ano po? Bakit? Kasi sikat sila. Ang ating pong mga nakikita sa social media, di ba? Mga kandidato, sa marunong ka sumayaw, marunong ka mag-entertain, marunong kang ano pa yun? Basta, katuwaan ka ng tao. Minsan may mga joke pa no? May mga joke. Ang malungkot, yung mga joke natin naririnig sa mga kandidato, minsan below the belt. Andiyan ba kayo? Minsan yung mga biro na nakakasakit ng damdamin ng mga babae. Minsan mga biro na, para lang makapagbiro, hindi nag-iisip. Tapos, imagine nyo, pag nanalo yung mga yan na senador, susweldohan ng tao ng napakalaking pera. Pagkatapos, anong gagawin lang? Wala. At marami na po tayong mga senador na gano'n ngayon. Nung araw daw, sabi ni Jovito Salonga, isa sa mga dating senador, nung time daw nila, ang mga senador daw ay nagpapatalinuhan. Nagtatagisa ng talino sa Senado. No? Pagalingan, patalinuhan. Sabihin, matataas ang pinag-aralan. Pero ngayon daw, wala na yon sa Senado.
Imagine nyo naman yung mga senador na nakaupo sa atin. Mabibilang nyo lang yung may talino at mayroong K maging senador. Di po ba? Di pa tayo sa party list, sa Kongreso. Sa Kongreso, nauso yung party list. Ang party list, pag nakakuha po sila ng 3 pwesto ba o upuan sa Kongreso, malaki na po ang pondo na kukuha nila. At minsan, yung mga party list, titignan mo, wala naman talagang nagagawa yung party list. Kundi kumukuha lang ng pondo ng bayan. No? So makikita natin yung sistema natin. Tutusin talaga mayaman ang bansa natin. Kaya lang, yung resources, yung pera ng bansa natin, napupunta lang po sa ilang bulsa ng mga politikong lovers of money. Mga politicians na hindi kayang maging honest, minsan gumagawa pa ng pandaraya para manalo because of the motive of lovers of money. Meron tayo nababalitaan mga kandidato na pinapatay. Di po ba? Di pa nag-eleksyon, may mga namatay ng kakandidato. Bakit sila pumapatay? Para yung kalaban nila mawala, sila yung manalo. Para sa ganon, sure ball sila. Andiyo ba kayo? Ito po yung mga lovers of money na hindi papatalo, lahat ng paraan gagawin basta manalo, kahit maling paraan, kahit masamang paraan, basta manalo. At yung kanilang goal na yumaman, magpayaman, at the expense of others. Yun po ang ating nakikita sa paligid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, marami sa paligid natin ang ganito. And I am wondering minsan kung may mga takot ba itong mga taon to sa Diyos. But in social media, makikita nyo, may mga takot sila sa Diyos. May mga pakitang tao sila. But only God knows their heart. Amen? Only God knows our heart. Sabi nga, ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. As a servant of God, sinishare ko po ito sa atin para maging paalaala po sa atin na kung tayo pipili ng iboboto natin sa May 12, sana po maging matalino tayo sa pagpili. Huwag lang po tayo magpadala sa uso, sa viral, sa social media. Huwag na po tayo magpadala doon sa mga kung ano yung ano na marami. Now, kung okay, yung taong yon o yung candidate na yon, go for it. Pero kung tingin ninyo may questionable or may question sa kanyang pagkatao, sa kanyang record, kung siya ay dati na at babalik, dito lang po sa atin nakakapagtaka, alam nyo ba? Yung nakakulong na kumakandidato pa. Andiyan ba kayo? Saka nakakita. Nakakulong na, may kaso na, nahatulan na, nananalo pa sa eleksyon. Kaya magtataka ka, only in the Philippines, sabi nila. Sa ibang bansa, hindi po nangyayari ang gano'n. Pag ang isang tao ay nakulong, tapos na yung kanyang political career. I think sa South Korea, no? Ilan na yung presidente nila na napatanggal. Nakaupo pero napatanggal dahil nakita na mayroong ginawa na maaaring labag sa batas. Kaya doon,
Hindi nananalo yung mga ganoon po. Pero dito sa atin, ang galing. Nakakulong ka na. Pwede ka pang manalo. By the way, wag niyo hong iboboto si Kibuloy, ha? Baka mamaya may pumoto sa iyo. Nakakulong na ho yun. Oo. I hope walang boboto sa inyo ron. Ayan, no? So, grabe po. So, ito'y paalala lang sa atin po, no? Bilang tayo po ay mananampalataya, we can choose right. We can choose good, no? Itong binag-aralan natin, maganda na sana yung record niya, kaya lang, wala, pinalampas niya dahil lang po sa kanyang pagmamahal sa kayamanan. Alam ko, wala naman siguro sa ating mayaman dito. May mayaman ba rito? Pag mayaman kayo, makipagkita po kayo sa akin after the service. Marami po. Mayaman sa utang. Ayun. No. Pag mayaman po sa utang, ay pagpe-pray natin na kayo ay mapalaya sa utang. Amen. So anyway, as we continue, yan po. Sabi itong lalaking ito, no, ubod ng yaman, pero pagdating sa kanyang kaligtasan, hindi niya ipinagpatuloy yung pagsunod sa Panginoon. Sabi, he turned away from Christ, thus choosing riches and sin. Alam niyo po, yung kayamanan, yung pera, pag sobrang dami ng pera ng tao, alam niyo, minsan, pag walang mapaglagyan, may sinasabi nga tayo na kasabihan na, pag walang mapaglagyan ng pera ng tao, minsan, sama-sama napupunta yung pera ng tao. At syempre, pagka sama-sama napunta yung pera mo, mapapasama ka na rin. Andiyan ba kayo? Kaya alam nyo, mas maganda kapag marami kayong pera, mayaman kayo, i-invest nyo sa gawain ng Panginoon. Invest nyo sa mga charity organization, yung nakakatulong para sa ganon, hindi sayang. Yung iba, sobrang yaman. Anong ginagawa sa pera? Mga anak ni Dolphy, nagte-testimony, di ba? Sobrang dami nila ng pera. Ang ginawa, nag-drugs, naging drug addict. At karamihan naman na mayaman, ganon, nagiging drug addict. Kasi wala mapaglagyan ng pera sa tamang paraan. Kung hindi sugal, drugs, bisyo, kung ano-ano. Etong mayaman na to, na kabataan, yun nga sabi, he turned away from Christ. Pinili ang kayamanan at kasama ng kayamanan, syempre, ang mga bisyo, layaw at mga kasalanan. Kaya pag kayo po, paalala, pinayaman ng Diyos, huwag niyo pong kakalimutan ang seek ye first the kingdom of God. Huwag niyo pong kakalimutan na lagi kayong sumuporta sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hello? Pwede ba natin palakpan ng Panginoon? Para kailangan natin stick tayo sa Panginoon. Sunod tayo sa Panginoon. Yun ang mali. Wrong choice ng lalaking ito. Kaya sabi ng sa ating pinag-aaralan, we have no record of him ever coming again to Christ. Malungkot, no? Na-encounter na niya ang Panginoon, nakausap na niya, nakilala na niya, lumayo pa siya sa Panginoon. At never na siyang bumalik uli sa Panginoon. Bay kung tayo siguro yun, magkaroon tayo ng opportunity, makita natin si Lord, makausap natin si Lord, palagay ko hindi na tayo lalayo kay Lord. Amen. Susunod na tayo. Imagine mo yun, face to face with the Lord Jesus. Tapos, dahil lang sa kayamanan, tinalikuran mo na ang Panginoon. Marami po ang taong ganon. Kayang tumalikod sa Diyos dahil sa tukso ng kayamanan ng sanlibutan. And I hope and pray na wala sa ating matukso sa kayamanan at sanlibutan. Kung tayo ipaunlarin ng Diyos, payamanin ng Diyos, pagpalain ng Diyos, lagi po tayong maging tapat sa Panginoon.
Amen. Huwag tayong matukso sa kayamanan ng sanlibutan. Another example natin na pumili ng mali, na nag-choose ng wrong, ay matatagpuan po natin sa Matthew 27, verses 16 to 22. Ito po yung time o yung pagpili, no, sa trial ni Jesus. Choice offered at the trial of Christ. Sabi po ganyan, basahin nga natin, sabay-sabay po. At that time, they had a notorious prisoner called Barabbas. Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, "Whom do you want to release to you, Barabbas or Jesus who is called Christ?" For he knew that they had handed him over because of envy. Next, sabi po, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent him, saying, "Have nothing to do with that just man, for I have suffered many things today in a dream because of him." No. But the chief priests and elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. Next, the governor answered and said to them, "Which of the two do you want me to release to you?" And they said, "Barabbas." Verse 22. Pilate said to them, "What then shall I do with Jesus, who is called the Christ?" Ayan. So makita natin po yung pangalawang wrong choice ay yung kay Pilato. Sabi diyan, nung time na yon, meron pong kaugalian nung time na yon na ang governor, which is si Pilato, ay pwedeng magpalaya ng isang nakakulong. At yun nga po, ang ginawa ni Pilato, pinagpilian si Barabbas at si Jesus. Iniharap sa tao si Barabbas at si Jesus. At pinapili niya yung tao. Samantala, siya ang mayroong authority na mamili kung sino yung palalayain. So, sabing ganon, yung mga tao ang pinapili, pero yung asawa niya, nanaginip yung asawa niya at sinabi sa kanya na have nothing to do with the just man. Sabing ganon. Huwag mo nang pakialaman kasi mabuting tao yan. Walang ginawang masama. Pero hindi nakinig si Pilato sa kanyang asawa. Alam niyo po, word of advice, mga husband. Minsan makikinig kayo sa wife niyo. Amen ba, mga wife? Amen. May mga wisdom ang wife na kailangan makakatulong sa mga husband. Si Pilato hindi nakinig sa asawa niya. Pinakinggan niya yung mga tao na kanyang tinatanong. Again, being a governor doon po sa kanilang lugar, of course, he is a man pleaser. Gusto niya, yung tao ang ma-please niya. Kaya, iniharap niya si Jesus at si Barabbas. They had their, sabing ganyan, mga tao, they had their minds made up in evil. Tandaan po ninyo, ang mga nag-influensya sa mga tao at that time ay mga religious leaders. Inudyokan nila yung mga tao na piliin si Barabbas. They made the evil choice of Barabbas, sa verse 20. And then, they chose crucifixion for Jesus Christ. Yun ang matindi, no? Pinili nila palayain ng si Barabbas na isang pusakal na magnanakaw. Isang kriminal. Si Jesus na wala namang kasalanan, siya po yung pinaparusahan nila. The choice, sabi ganon, of anything instead of Christ is poor. Uulitin ko. The choice of anything instead of Christ is a poor choice. No? Yung po pagpili ng ibang maliban sa Panginoong Jesus ay isa pong poor and wrong decision. Andiyan ba kayo? Kung papipiliin tayo between anybody or somebody
in Christ, be sure, pipiliin po natin si Christ. Amen po ba? Whether yan ay asawa, pamilya, trabaho, ano pa? Whether yan ay magandang future, kahit ano pa po ang itapat sa Panginoong Jesus, piliin po natin lagi ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Para right choice po tayo. Good choice po tayo. Next, makikita natin, ang isa po pong pumili ng mali sa Acts 24, verse 25. Sabi po dyan, Felix, no? Si Felix po makes a bad choice. Ayan, sabi ng verse na yan, now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and answered, go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. Ito po yung karanasan ni Paul o ni Pablo, no, sa harap ni Felix sa Caesarea, na kung saan po ay nakakulong po si Paul doon. At the same time, may pagkakataon po siya na makapag-share ng gospel. Nakakulong na si Paul pero gusto pa rin niya i-share si Jesus sa iba. Ang sabi po dyan, sa verse 24, after some days, Felix came with his wife, Drusilla, who was a Jewish, and he sent forth for Paul and heard him speak about faith in Christ Jesus. So nakinig itong si Felix kay Paul tungkol kay Jesus. At sabing ganon, as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment, Felix was alarmed. Namangha siya, medyo natinag siya. Si Felix, na-alarm po siya, pero sabi niya, go away for the present. Sabi niya, umalis ka na muna sa ngayon. No? Huwag na muna nating ituloy ito. Sa ibang pagkakataon na lang. Patatawag na lang kita sa susunod. Ayan. So, ano yung pagkakamali po ni Felix doon? Bad choice. May opportunity na siya na matanggap ang Panginoon. May opportunity na siya na maligtas at the time. Pero, ipinagpasantabi po niya. Sabi niya, umalis ka na muna, Paul. Saka na lang natin pag-usapan yan. Hello? When it comes to salvation, mga kapatid, huwag nating ipagpapaliban. Huwag nating isasantabi. Huwag nating sabihin, next time na lang, pastor. Next time na lang, kapatid. Kasi baka mahuli ang lahat. Baka wala ka ng next time. Amen. Baka mamaya, tinanggihan mo yung kaligtasan ngayon. Pag uwi mo, may nangyari sa hindi maganda. Huli na lahat. Kaya may kasabihan po tayo lagi, no? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya maganda, pag may opportunity tayong maligtas, makilala ang Panginoon, matanggap ang Panginoon, grab it. Agad-agad mo nang tanggapin ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, may urgency po yung pagpapatanggap sa Panginoon, yung pag-share ng gospel. Kasi, marami pa po ang hindi naliligtas sa Panginoon. And we need to share the gospel so we can bring them to our Lord Jesus Christ. Guys, sabi ko, lagi pong gagamitin ng Diyos ay tao. Hindi po anghel. Hindi po sino man, kundi ang taong nakakilala sa Panginoon. Sino po yung mga taong nakakilala na sa Panginoon? Tayo. We have the good news. We have the salvation of Jesus Christ. All we need to do is share them to others. At ito si Paul, kahit nakakulong na, sinare pa rin niya. Pero yun nga lang, hindi tinanggap ni Felix. Bad choice, no? And last na example natin, si Agrippa.
Si Agrippa sa Acts chapter 26, verse 28, sabi niya, Agrippa almost persuaded to the right. Muntik na, malapit na mag-decide siya ng tama. Sabi na Acts 26:28, then Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. Sabi niya, you almost persuade me to become a Christian. Niya, malapit mo na akong na patanggap sa Panginoon, sabi niya. Ito raw si Agrippa, he was moved by the gospel. No, talagang natouch siya. Kailangan na niyang mag-desisyon. He must make a decision. He almost made the right choice, but he failed. Malapit na eh. Tatanggap na siya pero umiba pa. Almost will not prevail. Tandaan po natin yung almost, malapit na, konti na lang, pero hindi natuloy, bali wala pa rin. Amen. Kailangan pagdating sa kaligtasan, kailangan ituloy. Kailangan walang postponement. Kailangan walang next time. Hello. Today is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Amen? Hello? Sabi pong ganyan, as far as we know, this was His final decision. Kaya, pagdating sa ating application, you will make your last decision someday by merely failing to accept Christ. So napaka-importante po yung pagtanggap natin sa Panginoon. Yung pagpili natin sa Panginoon sa ating buhay. You know, gaya sabi ko, many have made wrong choices. Pero it all boils down po sa pagpili sa Panginoon sa buhay natin. Pag ang Panginoon po wala sa buhay ng tao, marami po siyang maling magiging desisyon sa buhay. Maaari siya magkamali sa pagpili ng asawa at totoo po yan. Minsan nga kahit na Kristiyano na, nagkakamali pa ng pagpili ng asawa. Para sa mga mapalad na may mga successful marriage, kayo po ay blessed. Pagpatuloy niyo po yan. Pero hindi lahat na mag-asawa, kahit Christian, ay successful sa marriage life. May mga Christian po na nagkamali ng pagpili sa asawa. Basically, ang number one po pagkakamali nila ay yung pong pagsuway sa utos ng Bible na do not be unequally yoked with unbeliever. Most of the failures in marriage boils down to that problem na ang pinili po nila na mapangasawa ay hindi Kristiyano. Kapag hindi po Kristiyano ang pinili mo, magsasuffer ka. Mag-consequence ka. And that is proven na po. Kaya kung kayo'y mag-aasawa at ang boyfriend nyo o girlfriend nyo ay hindi Christian, makipag-break na po kayo habang maaga pa. Para hindi kayo magsisi. Di bali na kayong umiyak ng 1 buwan, 2 buwan, matagal na yung 3 buwan, kaysa na mahabang buhay kayong iiyak kapag napangasawa nyo na yun. Amen ba kayo ron? Yun po ay payo na yung isang pastor sa inyo. Marami na po ang sumuway sa utos na yan na nagsasaper hanggang ngayon. Ano pa? Pwede tayong magkamali ng pagpili sa ating career, no? Sa ating trabaho, sa ating future, o sa mga estudyante sa pagpili ng mga kurso na papasukan. Yung iba, pagpili ng kinabukasan para sa kanilang buhay. No? Pagpili ng marami tayong choices na ginagawa sa buhay. But it all boils down. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, mas malamang sa malamang, marami ang maling magagawa nating choices. So nawa yung pinag-aralan natin po ngayon, choosing wrong choices. Kahit saan natin i-apply sa buhay natin, remember, para maging right ang choices natin, ilapit muna natin ito sa Panginoon.
Idulog natin sa Panginoon. Hingin natin ang kanyang wisdom. Kasi kapag may wisdom tayo ng Panginoon, i-guide po tayo sa tamang desisyon. Amen po ba? Hallelujah. Kasi si Lord ang nakakaalam ng mabuti at best para sa atin. Kaya kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, siya po ang mag-guide sa ating buhay. And we will be successful in life because the Lord is with us. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po yumuko sa oras na ito. Let's meditate on the message of God. Choosing the wrong is not good for us. We must choose Jesus in our life. We must choose to follow the Lord. We must choose to obey Him and His Word. Nawa ay sa puso natin ang mensaheng ito at ating pong sa pamuhay ang mensahe ng pagpili sa Diyos.